Yan. Good morning mga kasama. At muli si Kuya Goods nagbabalik. Yan, magbibigay tayo ng reaction. Yan ha. Yan, mapapasin nyo, andito ngayon tayo sa harap ng monitor, no? Hindi wala tayo sa field. Kaya, panoorin nyo, no? Subaybayan nyo kung ano yung bibigay nating mga reaction patungkol dito sa mga nakikita nyo. Kasi marami sa atin talagang mabubuwisit ka. Dahil marami tayong kababayan na matitigas ang ulo at talaga namang hindi natin alam. Meron din kasi problema sa mga nagpapa-implementa, yung kagaya ng mga ordinansa nila. Kasi nagbigay sila ng ordinansa pero yung sa implementation parang ang nangyari, parang ningas kugon kumbaga. Ganun ang kadalasan nangyayari. So, ganun pa man mga kasama, kung bago ka pa lang sa akin channel, yan, huwag mo kalimutan subscribe. Siyempre, hit mo yung notification bell para updated ka sa ating mga nilalabas na video. Ngayon, panoorin natin to at bibigyan natin ng reaction. Talagang mabubuwisit ka. Marami nga sa inyo talagang nagmumura na dahil wala na raw pagbabago. Totoo yan, walang pagbabago. Pero sana dumating yung araw na merong isang leader na talagang magbibigay ng napakalaking suporta doon sa gagawing mga ordinansa, batas, ganon, para sumunod ang ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga pasaway. So tara, let's go! Nakita niyo naman ako, nakalawin ko dito. Ayan o, may nakita kagad tayo. Malamang ito, yun, sinasabi natin, no? Hindi natin masabi kung kasama nila yan sa clearing, yung isang rider na yan na walang helmet. So, parang kinausap pa yung taga-LGU, pero sa tansya nyo, no? Ako kasi, kung halimbawa para sa akin, kung ikaw magpapa-implementa ng ordinansang ginagawa mo, dapat, kailangan, pati ikaw, dapat karapat-dapat na sundin. Pero sa nakikita natin na yan, ayan o. Di ba? Part of clearing yan parte siya ng clearing, pero wala siyang helmet. No? At saka, itong lugar na to dapat to, sa barangay ito Hindi yan taga-LGU, hindi trabaho ng LGU yan Di ba? Barangay yan barangay, problema ng barangay yan Dapat sila magsaayos. Kasi yung mga yan, palagay natin doon nagbabayad ng ng mga barangay permit, yung mga ganon. Hindi ko lang alam hindi lang natin saklaw kasi ito. Pero yan ang reaction na natin. Kung may makikita tayong mga problema, bigyan natin ng reaction. Panoorin natin ito. Yung may lunsyo, ang sarap ng lunsyo. Yan ang okay, no? Nagbigay siya ng, meron silang kasamang kapulisan, no? Kasama sa operation. Mas okay yan. Yan maganda. Para just in case na may pumalag o mag-resist, madali na lang na ma-aresto. So, ayos yan. Parang the best. Dapat ganun lagi, no? Dapat laging may backup na pulis. Ito ang isang mali na nakita natin, no? Diba? May mga nakaparada. Isang Dapat hindi ganyan, no? Dapat, ito, bibigyan ko lang kayo ng
Dapat yung mga ganyang establishment na yan, may nakaalat na parking space dyan, no? Para hindi magkaroon ng mga obstruction na nangyari. Kasi yung kalsada, pinaka-access din eh, no? May access ng sasakyan. So kung may mga obstruction, yung flow ng traffic, eh hindi na maganda, hindi dadaloy. Di ba? dito. Boss, makamot ko na lang mo. Yun, isa pa. Di ba? Meron ng signage, may signage na, no? Mahigpit na pinagbabawal ang kariton, sidecar o anumang, di ba? Hindi natin mabasa yung nasa huli. At isa pa, ang nakakatawa, meron ng yun oh, may tagabantay na, meron pang megaphone. Ano ba naman yan, kuya? Anong silbi mo dyan? Anong papel mo dyan? Kung sabihin natin taga-barangay ka, sayang ang pasahod sa'yo ng barangay. Di ba? O, sa mga viewers natin dyan, lalo-lalo na sa mga OFW, yung mga migrante nating mga kababayan dyan, magandang umaga po. Kung saan man kayo panig ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Ngayon, kayo, mag-comment kayo. Huwag kayong mahiya mag-comment sa mga nire-reaction natin. Tsaka bigyan nyo ng heart kung talagang nagugustuhan nyo yung video natin. Kasi tignan nyo to, may bantay na. Bakit nahayaan mo na magpapark ka pa dyan? Bakit may 20-20 ba dyan? May 10-10 ba dyan? Yun lang ang nakikita nating mali, no? Mali sa na bidyong napapanood natin, na binibigyan natin ng reaction. Hey, nako, only in the Philippines. Grabe, no? Sigurado ako taga-barangay ito eh. Ayun si Manong na nakasombrero kanina, nakasama ng operation na walang helmet. Shoutout sa'yo, Manong. At shoutout din sa mamang pulis. Di ba? Dapat, ganyan. Pinapakita nyo sa tao na karapat-dapat kayo, hindi yung ganyan. Parang nakakahiya pa, no? Hindi kayo paniniwalaan. Sayang nga yung operation nyo. Hindi maniniwala yung tao sa inyo, taong bayan sa inyo. Kasi parang ang nangyayari, makapili ang tawag doon. Makapili, no? Dapat sa inyo nagmumula yung mga ganyan. Yung mga para respeto kayo. Ano ba naman, Kuya Rudy? Tuloy tayo, tuloy. Hoy, mga motor yan! Yun, oh. Diba, may motor, may sidecar, andyan na si Bantay. Kuya, tigilan muna kami, kuya. Sa mga ganyan-ganyan mo, pa-mega-megaphone ka pa. Magkano na collection mo? Magkano na naipon mo? Umaga-umaga pala, kuya, magkano? Sabihin mo na, anak ka ng tipaklong, may megaphone ka, tapos ganyan. Hinahayaan mo magparada yung mga magbabayad sa'yo. Anak ka ng bugi, oh. Only in the Philippines. Nakakabuwisit, no? Sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa, talagang yung mga gusto maraming gusto umuwi dito kasi sabi nila mas maganda sa Pilipinas, yung kultura. Tama, oo, totoo. Kaso, nagiging problema, pag lumabas na yung tao, doon makikita yung problema. Diba? Samot-saring traffic, samot-saring obstruction, samot-saring, ay, Diyos ko. Isa pa, ito, sasabihin ko lang sa inyo, malihis lang tayo sa video na to. Doon sa mga barangay, di ba? Marami sa ating maraming problema yung barangay eh. Kaya maganda yung hihimay-himay natin. No? Hihimay-himay natin. Huwag lang kayong magsawang manood dito. Ngayon, gagawin natin yung reaction video na to para magbigay tayo ng mga komento, di ba? Para ma-share natin sa ating mga kababayan na may ganito palang mga ganap, no? So, yan, sige. Himay-himay natin, unti-unti natin yung mga nangyayari sa barangay, yung mga ordinansa na barangay na pangit ang pamumuno, yung
Ano bang nagagawa ng barangay, di ba? Nako, Karudi, nakakabuwisi talaga. Huli na to. Kuya naman, hindi ganyan ang tamang pag-approach sa ating kababayan. Walang ganyanan. Kaya maraming hindi rin may respeto sa inyo eh. Napakasimple lang ng mahinahon na pagsalita. Hindi yung parang duduruin mo, parang sisigawan mo. Sa tingin mo, tama yung ginagawa mo? Pananakot siya, kuya. Hindi maganda. Diba? Dapat ikaw yung maging ano eh. Kaya nga, to serve and protect ang sabi nga, diba? Ika nga, sabi. Yan ang aim nyo eh. Pero bakit gano'n, no? Sige, tuloy natin. Sumama ka, sumama ka. Sakyan mo, ano, Warren. Warren, sakyan mo, dali mo sa opisina, bumalik ka dito. Dali mo sa opisina, Warren. Yun? Narinig niyo yun? Diyos mimia. Mama mia. May banta pa si mamang ano. Grabe. Ganyan ba ang to serve and protect? Kung marinig yan ni Secretary Abalos, masasabon ka. Yun lang. Talagang hindi maganda yung approach mo dun sa tao. Talagang madidismaya. Kahit sino makarinig eh. Ikaw ang titignan. Hindi yung tao may pagkakamali. Dapat kinurek mo. O kaya naman, meron kayong towing, tinuo nyo. Di ba? Pero yung ganun, pagsasabihan mo na may parang sinisiga mo, kahit ulitin natin yung video, ganun mapapanood ng tao eh. Yan. Sige, comment kayo sa mga subscribers natin dyan. Comment kayo kung mali yung sinabi ko doon sa napanood natin. Kakabuisit. Yan kasi sobra-sobra sila rito eh. Yung mga lona nila, nilalatag dito. Kaya pati yung Sa guhit kabilang na side, binigay. doon sa kabilang side, medyo lumagpas na sila sa bangketa. Yan ang isang problema, no? Dapat, okay, sabihin natin barangay issue to. Tapos, yung barangay parang hindi kaya, so inakyat ngayon, escalate ngayon sa LGU. Sa LGU, may operation. Pero dapat sana, kung talagang ayaw na nilang magpalatag ng ganyan, yung mga taga-LGU, magbigay sila ng mga tao dito na nakaposte na araw-araw nandyan, 24/7 na shifting na talagang nagbabantay. Kung ayaw talaga nila, ganun lang kasimple eh. Yung sistema natin kasi hindi na maganda, hindi maayos. Walang sistema kumbaga. Di ba? Pero kung yan ang gusto ng leader, kung meron siyang political will, ganyan ang magiging setup. No? Ayaw namin na magtinda kayo na sa kalsada, meron naman kayong binigyan na kayo ng maliit na lugar. O, di ba? Huwag nyo na sakupin yung kalsada kasi nakakasagabal kayo. Yun ang katotohanan doon. Di ba? Sa kanila, naapektuhan na. Yung pag-aabuso kasi nila sa kabaitan ng gobyerno dito, sobra-sobra. Bali dito, ngayon, yung pinatutupad natin, para matuto sila, yung bangketa lang muna. Doon lang sila magtitinda sa bangketa. Kaya Parang may mali tayong narinig. Parang may mali tayong narinig. Ito, komento lang natin to. Base dun sa napapanood natin. Kasi, parang sabi dito, sa bangketa na lang muna sila magtitinda.
Pero, ang katotohanan, kaya nga kiniklearing, bawal sila sa bangketa. Tama ba ako? Yun yung direktiba ng DILG dati. Ngayon, parang siyempre, sa kagustuhan ng LGU, ng operation na to, na maging maayos, kiniklearing. Pero doon sa narinig natin, yun lang, hindi ko lang alam kung paano yung sistema ng pag-clearing nila dito. Diretso tayo. No confiscate. Todo latag kasi sila, di ba nakita nyo? Tiniklop lang nila yung mga lunan nila, umabot yan dito sa kalsada. Dapat kinumpis ka. Kinatin yung lona, di ba? Clearing operation eh. Pero nasa inyo naman yan. Tayo nagre-reaction lang. Doon sa nag-opera, kasi ito si Kuya, nagbablog lang din, parang kagaya natin. Doon sa operation, no? Kung sino yung leader ng operation, sana kung alam nilang may paglabag at alam nila na meron pang mangyayaring balikan kung sakali wala na sila, dapat lahat ng yun na-clearing na. So yun lang yung nakikita natin kaya nga tayo nagko-comment, no. Sabihin niyo sa akin kung may problema, mali ako, dun lang sa komentaryo na base sa video at salaysay na napapanood natin, di ba? Diretso tayo. Dun pa mga nakabubad Isipin mo, mga vendor, humaharap sila sa mga buyer. Pero itong mga vendor na to, talagang parang makikisig, malalakas sa muka. Di ba? Makakapal ang muka na humaharap. Dapat kasi may ordinansa rin yan sa mga ganyan, no? Bigyan nyo ng penalty. Kasi dito sa Pilipinas talagang napakaluwag. Napakaluwag. Isang mali, no? Kaya minsan, inaabuso na yung batas dito sa Pilipinas. Inaabuso ng mga kababayan natin. Diba? Wala na silang respeto. Doon lang sa simpleng sa simpleng paninigarilyo, no? Dapat doon talaga sa labas, sa mga public area, dapat bawal talaga manigarilyo diyan. Ang nangyayari sa mura ng fine, mga penalties, yung iba kayang bayaran. Tsaka isipin mo ito lang Isipin mo, maninigarilyo ka, nahuli ka, ihiram yung ID mo, lilista lang, may ticket ka, ipa-file nila sa NBI, ang next nun, paano? Diba? Dapat doon, dire-diretso. Halimbawa, ang sistema, ganito, nahuli ka, tinikitan ka, within 15 days of period o 1 month of period na hindi mo nabayaran, yung penalty mo sa City Hall o sa sang lungsod ka nahuli, so kailangan mabayaran mo. Kung hindi mo mabayaran yun, yung kaso mo na yun, ibabato sa NBI. So ngayon, si NBI, kung ikaw ay magtatrabaho at kukuha ka ng NBI, magkakaroon ka ng record yun. Tama. So ang problema, pagkatapos mo ng kumuha ng NBI, wala ka nang gagawin, kundi pagkakuha mo doon at nakita may record, ang papapuntahin ka naman doon sa kung saan ka nahuli, babayaran mo. Pero mali. Dapat doon, ang nangyari, nahuli, hindi na paabuti sa NBI, imbitahan ka agad dapat. No? Alamin yung lugar. Puntahan. Gawang kagad na action, hindi na paabuti ng buwan-buwan, ganun-ganun. Napakatagal nun. Totoo yan. Kaya pag nahuli ka, akin yung ID mo, pupuntahan ka sa bahay nyo. Diba? Bibigyan ka ng sopena o bibigyan ka ng letter of community service. Dapat ganun. Tapos yung record mo, halimbawa, ipapasok sa bayo mo, na just in case mag-a-apply ka ng trabaho, magkakaroon ka ng record na hindi maganda. Kagaya nanigarilyo ka in a public places. Record mo na yon. Ngayon, yung track record mo ngayon, pag nakita ng employer sa system, dapat ganun may isang system
At track record mo, ay pangit na. Pangit na. Meron kang hindi magandang behavior, no? Ayon dito sa record mo. Dapat ganon. Baguhin ang sistema ng Pilipinas para umunlad. Yun lang. Para kayo unlad ng ating bayan. Bali, tinatanggal na yung mga gulay-gulay nila. Tapos kukunin to. Nasakay sa truck. Yun! The best yun, the best. Ay, may manok. Patanggalin yung manok nila. May manok pa sa loob. Patanggalin yung manok nyo. Patanggalin yung manok nyo. Patanggalin yung manok to. Patanggalin yung manok nyo. Ay, patanggalin yung manok nyo. Ang meron eh. Ayun, bali, kukunin. May manok panabo pa, ano? Pansabong pala yan eh. Dahan-dahan natin. So, yun yung trapal, oh. Yan yung trapal. Dapat yan, kung alam nilang nakakasagabal na yan, katigin na yan, sakay. Hindi na paabuti na makatinda pa at nandyan pa yan. Di ba? Pag alis yan, wala, ilalatag uli yan. Yan ang katotohanan. Ayun, sa kabila, oh. Kabilang side, ang dami, oh. Ayan, dito tayo. Pa. Birahin mo, yan nakakatuwa, no? Tindahan ng gulay, yung ilalim, kulungan ng manok. Ano ba yan? Rudy, grabe. Only in the Philippines. Kagawad. Yun, Kagawad kasama yan pula dun si sa barangay. Kagawad, oh. Kagawad, ano na? Ha? Ano nangyari sa'yo, Kagawad? Sayang ang pasahod. Sayang. Ano bang plataforma ni Kagawad noon? Ano bang sinabi niya nung tumatakbo pa lang siya? Itong mga Kagawad na to, talagang hindi mo na tumakita pagkatapos na manalo eh. Yan ang katotohanan. Umpisahan natin yan sa barangay, yung ordinansa na barangay na dapat gawin nila, yung sahod nila. At biruin mo sahod nila, ganun lang. Pero magugulat ka, nakakabili ng sasakyan, nagpapagawa ng malalaking bahay. Diyos ko! Yan. Kaya, ang gusto nila, tumakbo na lang para, alam mo na, ha? Na-estorbo tayo ni Kagawad eh. Sunod, himay-himay natin yan, huwag kayong mag-alala. Yung mga maganyang usapin. Alam ko, marami tayong kababayan na magandang pag-usapan yung mga gantong usapin eh. Lalong-lalo na, maraming makakarelate dito, lalong-lalo na sa barangay nila. Kaya marami tayong viewers na minsan nagre-request na, i-clearing nyo naman dito, i-clearing nyo yung gantong lugar kasi nababanas na sila dahil yung mga barangay na nakapuron, wala nang silbi. Wala na silang ginawa kundi magtago na pagkatapos ng eleksyon. Ganon! Sige, tuloy. Hindi dito Nakaibigan natin yan. Dahil sa'yo. Galit daw sa kanya yung mga barangay. Yung kabarangay niya. Grabe. Sakay mo na yan. Puno mo na yan. Sakay mo na yan. May bakal to eh, kaya mabigat.
Kita mo? Ayan, yung kulungan ng manok. May manok pa. Maligas itong bago natin. Malupit pala sa buhatan yung... No? Kaya-kaya nyo mag-isa eh. Ayun o, yung sidewalk wala na. Kaya-kaya no? Kalsada na lang natira, yung sidewalk na pinagawa ng gobyerno, wala na. Anong purpose ng sidewalk? Para saan? Para sa taong bayan. Pero ano nangyayari? Para sa tindahan. Yan ang katotohanan. Oh, di ba? Pupunduhan ng gobyerno. Maganda ng proposal, oh. Ganda ng ano. Pero, ang namamayani dyan, yung mga tindero. Kalokohan talaga ng mga vendor na to. Naku eh, ito. Ayun o. Kinontisate na to. Nato, Diyos mio, andito na sa kalsada. Wala na sa bangketa yan, ha? Ay, mga Kalsada na yan. Huwag nyo na piliin po dyan. Sakay nyo na yan lahat. Ang ganda ng ano, no? May truck talaga sila. No? Bali, Malaking inaalis dump lang truck. yung mga paninda nila kuya. Tapos kukunin to. Yung pinaka lamesa. Yung panahon ni, ano, ni Bayani Fernando, maganda yung clearing operation nun. Kasi wala nang ganyan pili-pilian. Lahat na makitang obstruction at sagabal dyan sa bangketa o sa kalsada, sakay. Ang masakla pa nun, talagang magiging maayos eh. No? Hindi na uulit talaga. Kasi yun, lalagyan ng ano, para hindi na talaga pakinabangan. Kasi yung iba kasi mapang-abuso. Hindi natin lalahatin na. Yung iba, ang nangyayari, i-clearing, tapos pagdating doon sa ano, alam mo na, kaya magaling yung utak ni Bayani. Ang gagawin, clearing, buhusan, para hindi mapakinabangan. Walang mag-i-interest. Tama, mali? Kasi yan, ang magiging ano ng tao niyan, pag-i-interestan yan eh. Talagang ano, no? Ganun talaga ang buhay. Pero sabi ko nga, maganda yung pamumuno ni Bayani Fernando. Sana magkaroon pa ng leader ng ganon. Yung leader na ganon, na talagang merong gustong maging maayos yung lugar o bansa. Isipin nyo, ito, bibigyan ko kayo ng ano. Sino ba nagpalinis ng EDSA? Maraming vendor dyan, lalo-lalo na sa mga footbridge. Yung sidewalk ng EDSA, maraming vendor dyan. Nung panahon niya, ubus yan. Ubus yung mga vendor na yan. Talagang umiiyak yung mga vendor dyan kasi may mga malalaking puhunan sila na nahuhuli. Pero mali kasi yung ginagawa nila eh. Biriun nyo, yan, hindi ka nakakuha ng lugar mo para pansariling interest mo lang. O hindi ka nakakuha ng pwede mong pagtindahan na para sa pansariling interest mo. Sa taong bayan yan, daanan ng taong bayan yan eh. Daanan ng tao yan, tapos pagtitindahan mo, nakakasagabal ka dyan. Di ba? Kaya maganda talaga. Sabi ko napakaganda. Sana merong taong ganun, no? Tuloy tayo dito. Uy, tabi kayo dyan. Tatama kayo dyan eh. Kasi kayo dyan. Sana mga 5 ganyan. 5 dump truck. Araw-araw yun. Dapat ganun, araw-araw. Kita mo, kung araw-arawin nila yan, totoo, kung araw-arawin nila yan, maganda. Hindi na magtitinda yung mga tao dyan. Hahanap na sila ng isang pwesto talaga na hindi sila maaabala.
Kasi yan nangyayari, biruin nyo, mag-clearing dyan. Sa susunod, wala na. Lilipat na naman isang lugar. Dapat ang gawin, clearing dyan, tapos mag-assign na ng mga tao na talagang susubaybay sa ginawang operation na yan. Na talagang pag lumabag uli sila, i-clearing ulit. Ganun. Walang mababago kung hindi mababago kung talagang hindi talaga bibigyan ng pangil, di ba? Tayo. Ito pa, yung mga patungan rito. Kinonfiscate na. Sa inyo, sidewalk po. Yung sidewalk yun. Sunod tayo dito. Ayan, sidewalk. Sige. Ayan kasi dinadaan ng tao, kalsada na yan eh. Oh, sidewalk. Ano? Clearing. Clearing sa kalsada, hindi sa sidewalk. Ganun lang, kasimple. So yun, nung nakita natin, may guhit pala. Pero sino ang nagbigay ng guhit na yan? Ang tanong. Di ba? Kasi ikaw nagpa-implementa ka, nagbigay ka ng ordinansa, dapat wala na yung mga guhit na ganyan. Ha? Dapat yung mga, kung ano yung ginawa ng gobyerno na pathway o sidewalk, dapat yun, walang vendor. May mali pa rin. Ibig sabihin, nagki-clearing sila pero merong kaakibat na pagbibigay. Parang yun ang lumalabas. Pero sana mabago lahat, mabago yung ganung sistema. Maraming magagalit, marami ring sasaya. Hindi lang yung para pabor sa nagtitinda. Doon sa nakararami. Dapat ganun. Kasi yan, pag walang mga vendor dyan, wala naman sila magagawa na eh. Hanggang sa dumating ang panahon na bawal na, wala na magtitinda ng ganyan. Doon na talaga sa pinakatindahan na talaga. Kawawa na may mga nasa loob na nagtitinda, nagbabayad ng pwesto, nagbabayad ng mga kung ano-ano. Etong mga nasa sidewalk na to, nagpapakasasa, sila ang kumikita, pero ang binabayad na nila, 10-10 tsaka 20-20. Na para kay chairman. Ewan ko ha. Diba? Sipin mo nga yun. May pwesto, nagbabayad ng libo-libo sa permit kung ano-ano, tapos itong mga nasa sidewalk na to, sila ngayon nagpapakasasa, kumikita ng malaki. Di sayang na yung pwesto na binabayaran ng malalaking vendor sa loob ng palengke. Mga chairman talaga. Chairman, gising! Tigil na yan. Tigil na yung kakalokohan na yan, na sidewalk vendor. Marami yan. Tigil nyo na yan. Wala naman gagawin dyan. Buti na lang, nakuha. Tagas ang ulo mo. Ayun o nga pala nung nag-clearing tayo. Yung sinabi ni Kernel, kapag nakapatong sila sa guhit, nasagad yung lamesa nila katulad nito. Tulad niyan, kukumpiskahin pa rin. Kailangan kasi pasok sila dun sa loob. Hindi nila sasagasaan yung guhit. Yun naman pala, meron naman palang ganun. So, nilinaw lang natin ngayon ha. Meron naman palang ganun, no? Pag kumantay sa guhit, kukunin. Naku! Ang dami niyan. Kasi matitigas nga ang ulo ng mga Ulo ha, ulo mo. Ayan, dito tayo kay Boss LJ. Ayun, no? Yung mga trapal. Okay, tutungtong, Siyempre yung dalay niyan. Hindi nga siya tumungtong. Yung
lamesa niya, ang tinuntungan niya naman, sumobra naman siya doon sa trapal niya. Ano ba yan? Eh, ganun din, di ba? Kung may mga dumadaan na medyo matataas na sasakyan, sabit-sabit. Ha? Siyempre yung dalahin ko yan, ha? Ha? Sige, sige, ha? Request kayo, ha? Napakakipot na, no? Ayan! Ayun o. Ang kipot na lang ng kalye, yung sidewalk na wala pa. Only in the Philippines! Talaga naman! Yan, kung umabot ka sa video natin na ito, yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Siyempre, hit mo rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Yan, kwentuhan tayo. Lagi sa mga reaction natin, araw-arawin na natin to. Yung mga pasaway na yan, araw-arawin natin yan. Para naman, alam ko maraming makaka-relate dito eh. Yung mga galit sa mga pamumuno na hindi maganda. Yan. Sana suportahan mo yung channel natin. Suportahan mo, share mo, huwag mo kalimutan ni share. At siyempre, yung bell, huwag mo rin kalimutan, ha? Yun, no? Ipot ng kalye, no? Tapos, sobra-sobra. Sobra-sobra yung bangketa. Hindi tayo. Hindi ako po rin kung itinilagay na po yung isa sa limang baguhin. Hindi pa rin niya. Hindi pa rin niya. Vendor, nakahubad. Itong mga may-ari naman na to ng mga tindahan na to, sana naman yung mga empleyado nyo, hindi nyo hinahayaan na nakahubad sa pampublikong lugar. Hindi ba kayo nahihiya? Humahanap sa napakaraming tao yung mga yan. Di ba? Parang nakakabastos. Parang nakakabastos ang sistema pag ganun. Ito naman, dapat may ordinansa na. Alam ko meron ng ganun eh, na bawal lang nakahubad sa pampubliko, but wala na naman, parang hindi na. Yun pa ang isang pangit sa batas natin, sa gobyerno, sa bansa. Isipin mo, yung ordinansa, binaba yan eh. Alam ko dati yan, mga 5 years ago. Ngayon, ano nangyayari? Parang wala na kasunod. Bakit hindi pagpatuloy? No? Marami tayong pag-uusapan na talagang mabubuwisit ka na sana dapat ginawa noon pa para hindi na umabot sa ganito na wala nang masyadong maging problema. Dapat maliit na issue pa lang, ina-action na. Hindi na pagdating sa dulo. Diba? Alam mo yun? Ngayon, ang hirap na solusyonan niya kasi marami na magtuturo-turuan na yan. Alam ko bawal yan ang nakahubad, pero bakit ngayon meron na naman pala? Makaaya-aya ka hindi ko kailangan yun. Sige, tanggalin nyo na po ang nyo. Magalit pa si kuya, oh. Kaya magreklamo kuya, bawal nga yung ginagawa mo. Dito tayo. Sunod tayo. Sila. Ano na ba tinakain ko? Ano ba? Alisan mo! Alisan! O, tingnan mo. Malawit. Kita mo? Sobra na kayo sa bangketa. Yung trapal nyo, in-extend nyo pa. Ano ba naman? Ano ba? Katingin nyo. Katingin nyo yan para mas maganda. Chat, kunin nyo ito.
Sabi niya, kunin ka rin. Akin o. Ano? Ay, ano? Kunin yan, kunin yan. Kunin nyo, kunin nyo. Kanya-kanya ligpitan. Kunin yan. Pero kung ako dito, Yun. Gusto na kayo, kunin yan. ang tanong, dapat kinating na. Sinagad yung pagkating ng trapal doon, sa dulo. Ano ba yun? Dapat kinating. Ang kinukuha, bakal. Tignan natin, ha? Ayan, so dito tayo. Ang dami kasi naka-house view dito. Yun, no? Dapat pag ganyan, diretso na kuha. Diba? Diretso na kuha. Bigay yung paninda. Pero dati, hindi eh. Panahon ni Bayani Fernando, walang ganun eh. Kuha lahat. Lamesa, pagkain, mga prutas, mga gulay. Kuha lahat yun. Eh dito, sa nangyayari, parang lamesa, kung trapal, minsan trapal, parang ganun lang. Pero sana, yung clearing, kung ano yung sinimulan ni Bayani, sana ganun, para talagang madala. Kasi hindi madadala yan. Ganun, kaya nga sabi nga ng mga taong bayan, ganun at ganun pa rin. Wala na, pagkatapos ng clearing, balikan lang yan. Sobra sa guhit. Oh. Sobra sa guhit, Eh, ang isa man. Ayan o, ayan o. sobra sa guhit, tapos, hindi kinakating. Sige, ako. Ah, Bakal. Yung mga tubo. Bakit? Parang may mali.